Isa rin ba ang banana cake sa listahan mo na gusto mong matutunan kahit wala kang oven? For today's video, samahan mo ako magluto ng no oven, overload banana cake. Gusto mo rin ba ma-achieve ang ganitong luto sa banana cake? Malambot, malinamnam at masarap. Kahit hindi niluto sa oven, achieve ang perfect na banana cake. Naaakalain mo bang sa kawali lang ito niluto? Napakadali lamang nitong gawin. Kung gusto mong matutunan nito, samahan mo akong magluto at tapusin mo itong ating video hanggang dulo. Gagamit tayo ng 5 pirasong saging. Mas maganda kung overripe yung inyong mabibiling saging. Padadaliin ko lang yung proseso, kaya naman gagamit ako dito ng food processor para mas mabilis kong madurog itong ating saging. Kung wala naman ay pwede naman kayong gumamit ng tinidor para ma-mash itong ating saging. At kapag nadurog na itong ating saging, ilipat lang natin to sa ating mixing bowl. Next naman ay maglagay tayo ng 4 na pirasong itlog. Maglalagay rin tayo dito ng 2 cups ng brown sugar, 1 cup ng oil, at 1/2 teaspoon ng salt, at 2 teaspoon ng vanilla flavor. Then, mix lang natin yan mabuti para naman mag-combine lahat ng ating ingredients at matunaw na rin yung ating sugar. Mas madali kasi na ihalo yung ating dry ingredients kapag yung ating sugar ay tunaw na. At kapag ganito na yung consistency ng ating mixture at talagang sa tingin nyo ay natunaw na yung ating sugar, ay mag-proceed na tayo sa ating dry ingredients. Gagamit tayo dito ng 3 cups ng all-purpose flour. Any brand ng flour ay pwede. So kahit mumurahin pa yung flour nyo or binili nyo sa palengke ay pwede yan. Next naman ay gagamit tayo dito ng 2 teaspoon ng baking soda. Salain lang natin to gamit itong ating strainer at itong ating wire whisk para naman walang namumuong flour at hindi tayo mahirapan sa pagmimix ng ating ingredients. Tip para maging successful ang pagluluto nyo ng banana cake, make sure lang na ang inyong baking soda na gagamitin ay na-test nyo. Kailangan po ay active ang inyong baking soda. Paano nyo malalaman kung active pa ang inyong baking soda? Maglagay kayo ng baking soda sa suka. Kapag nagbubbles ang inyong baking soda, it means active pa ito. At kung hindi naman na, ay itapon nyo na yung inyong baking soda at bumili kayo ng bago. I-mix lang natin mabuti yung ating dry ingredients dito sa ating wet ingredients. Make sure lang na wala na kayong nakikitang namumuong flour dito sa ating mixture. Dapat smooth na to at kung makikita nyo yung consistency ng aking mixture ay napaka-smooth na at wala na talagang namumuong flour. Kapag ganyan na ay ilagay nyo na rin yung inyong 1 cup ng chocolate chips. Any brand ay pwede. Huwag kayong mag-alala dahil dito sa banana cake ay hindi naman to yung katulad ng puto na na-overmix ng basta-basta. So, mix lang natin yan hanggang sa makita nating smooth na talaga yung ating mixture. Pero, syempre, huwag naman sobrang tagal. Ayan, kung makikita nyo, very smooth na talaga itong ating mixture. Next naman ay ihanda na natin yung ating gagamitin na lanera. So, 3 lanera yung gagamitin ko dito. Lalagay ako dito ng kaunting oil. Ikakalat ko yan para mamaya hindi ako mahirapan mag-unmold ng banana cake natin. Kung meron naman kayong parchment paper, ay pwede nyo siyang gamitin para kapag in-unmold nyo siya ay napakadali lang ninyong matatanggal. Since wala akong parchment paper, kaya naman ginamit ko dito ay oil at kinalat ko lang gamit yung tissue. Kung meron kayong non-stick molder ay mas mainam dahil mas madali nyo ma-unmold yung inyong banana cake. So, hindi nyo kailangan ng oil or ng parchment paper para matanggal yung inyong banana cake. Gaya nito, non-stick to, so hindi na ako maglalagay dyan ng oil.
At habang nilalagyan ko nga pala itong ating mga molder ay nagpainit na ako ng kawali kanina pa. So ginagawa ko pa lang yung mixture ay nagpainit na ako ng kawali. Kaya naman bago pa matapos yung paglalagay natin ng mixture sa ating mga molder ay mainit na yung ating improvised oven. So dito sa molder na to ay medyo napadami yung aking lagay. So more than half yung nailagay ko dito sa ating mga lanera. Kaya naman mas naging matagal yung pagluluto natin dito. So tip lang, kapag gagamit kayo ng ganitong molder or ng lanera ay half lang yung ilagay ninyong mixture. Para hindi rin masyadong matagal yung inyong pagluluto, aalsa at aalsa pa rin naman yan dahil sa baking soda na inilagay natin. At dahil overload banana cake nga itong ating lulutuin, kaya naman sa top ay naglagay pa ulit ako ng chocolate chips and then nilagyan ko rin to ng roasted peanut. Yung peanut na ginamit ko dito ay binili ko lang sa palengke, tapos ako na yung nagbusa. Busa yung tawag sa amin yung parang ipiprito mo siya without oil. Next naman itong ating non-stick molder. So ayan nga, hindi ako dito naglagay ng oil dahil non-stick naman siya. So hindi tayo mahihirapan mag-unmold kapag ganitong molder yung ginamit natin. At para naman maging smooth yung ating ibabaw, kung mapapansin nyo ay tinataktak ko yan para maging pantay at smooth yung ibabaw natin. So ayan, ganyan na siya ka-smooth. Saka natin siya lalagyan ng chocolate chips at maraming peanuts. So dito sa ating measurement ay nakagawa ako ng isang rectangular na banana cake and then 3 perasong lanera, medium size ito. At kung mapapansin nyo, yung lanera ko ay halos mapuno na nga at umapaw na itong ating mixture. So after nyan ay sinabi ko nga kanina na bago pa ako gumawa ng mixture ay nagpainit na ako ng kawali. So yung gagawin nating improvised oven. Then hihinaan lang natin yung ating apoy na parang nag-iin-in lang tayo ng sinaing. So maglalagay lang ako dito ng wire rack para hindi naman direct yung ating lanera dun sa mismong kawali natin at maiwasan natin na masunog yung ating banana cake. Again, make sure lang na ang inyong kawali ay talagang mainit na bago nyo pa isalang yung inyong banana cake. Takpan lang natin yan at hayaan nating maluto. At dahil halos mapuno ko na nga itong ating lanera, kaya naman nagtagal ako dito ng 45 to 50 minutes bago ito maluto. Kung mapapansin nyo ay umbok talaga itong ating banana cake dahil halos mapuno na nga itong ating lanera. Then, paano natin malalaman kung luto na yung ating banana cake? Toothpick test lang natin yan. Kung walang sumamang mixture, it means luto na siya. At kung may mixture pa or basa pa yung gitna, extend lang natin yung time hanggang sa maluto yung ating banana cake. And next naman natin na lulutuin ay itong ating rectangular non-stick molder. So dito ay tumagal ako ng hanggang 55 to 60 minutes bago siya naluto dahil medyo makapal itong ating non-stick molder. Ayan, kung mapapansin nyo ay basa pa yung gitna ng ating banana cake. Dito ay naluto ko na siya ng 50 minutes pero basa pa rin yung gitna, kaya naman nag-extend ako ng 5 to 10 minutes pa para maluto itong ating banana cake. So after 10 minutes pa ay ito na nga yung ating banana cake. Kung makikita nyo ay wala lang sumasamang mixture dito sa ating stick. So dito sa ating rectangular non-stick molder ay nag-consume ako ng almost 1 hour sa pagluluto dahil nga medyo makapal yung ating molder kumpara dito sa ating lanera na ginamit. At ito na nga yung ating mga banana cake na niluto sa kawali. Tignan nyo naman kung gaano yan ka-perfect at mamaya ipapakita ko sa inyo na kahit kawali lang siya ay achieve na achieve ang pagkaluto sa oven. Unahin na natin itong ating banana cake na niluto dito sa ating non-stick molder. Kung makikita nyo ay walang kahirap-hirap na tinanggal ko itong ating banana cake dito sa ating molder. Then, slice na natin yan. Tingnan nyo naman na naluto talaga yung ating banana cake hanggang dun sa kanyang pinakagitna kahit kawali lang yung ating ginamit. At syempre, hindi pwedeng hindi natin titikman yung ating banana cake. Tignan nyo naman yung ating banana cake, napaka-perfect ng top at napakalambot ng ating banana cake. Kung makikita nyo ay talaga namang
Napaka-perfect ng pagkaluto niya kahit kawali lang yung ginamit natin. Next naman ay itong ating nilutong banana cake dito sa ating molder na lanera. Kung makikita nyo ay almost the same lang dun sa ating rectangular na non-stick na molder. Ang pinagkaiba lang ay mas smooth yung finish ng kanyang ilalim at saka nung paligid dahil nga non-stick yon. So dito sa lanera kasi ay medyo kakapit pa rin talaga siya dun sa ating lanera dahil hindi nga siya non-stick. Pero kung makikita nyo ay same lang sila dun sa ating non-stick molder na moist yung ibabaw at yung pinakagitna niya or yung ating pinaka-bread ay talaga namang napakalambot. Sana ay nagustuhan nyo itong ating recipe at kung bago ka pa lang sa aking channel at hindi ka pa nakapag-subscribe, please mag-subscribe ka na and hit the notification bell para updated ka pa sa mga bagong video ko. And pakishare mo na rin itong ating video. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye!